Dahil palaging nagbubuntis ko, ay iniwan ako ng asawa ko, hanggang sa Part 2. Dahil nag-aalala ako na baka mawalang muli ito, kaya isinama ko ang pamangkin ko sa bahay, para may kasakasama ako. Nang ako ay bumalik sa aking trabaho, sinabi ko sa aking boss na bigyan ako ng mas madaling trabaho, dahil kailangan kong alagaan ang aking pagbubuntis. Pinagbigyan naman ako, at kahit ang aking mga katrabaho ay inaalagaan nila ako, sobrang tuwang-tuwa ako dahil sa office ko nakita ang isang tunay na asawa, yung pag-aalala at alaga nila sa akin sapat na. Nang sumapit ng 4 na buwan ang aking tiyan ay nagpa-ultrasound na ako. Kaya pala malaki itong pinagbubuntis ko, dahil kambal pala ito, sabi ng doktor ko, pag-ingatan ko ang aking sarili, dahil malaking himala daw dahil nagbuntis pa ako, at kambal pa. Totoo pala talaga na walang imposible kapag ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa'yo, nag-ingat akong mabuti, inalagaan ko talaga ang aking sarili. Fast forward Ate Vine, 8 buwan na ang tiyan ko, at nag-leave na rin ako sa work hanggang sa mga anak na ako, nagpunta kami ng aking pamangkin sa isang department store, para bumili ng lahat ng kailangan ng anak ko. Ang aking magiging twins pala ay isang babae at isang lalaki, dahil magkaibang ovary ang pinaglalagyan nila, o di ba instant talaga. Sa hindi inaasahan, nakita ako ng asawa ko, kasama niya ang bago niya, nagulat siya sa akin, bakit daw buntis ako, at napakalaki daw ng tiyan ko. Takang-taka siya, umalis lang daw siya ng bahay, nabuntis na ako, ibang lalaki lang pa. Kaya tama lang daw na iniwan niya ako, hindi ako umimik, kaso itong pamangkin ko, hindi nakatiis sa pangmamaliit sa akin ng asawa ko. Kaya sinabi niya, anong pinagsasabi mo kuya? Kapal mo naman, iniwan mo na nga ang tita ko, pinanghihinalaan mo pa, para sabihin ko sa'yo, ikaw ang ama ng pinagbubuntis ng tita ko, kambal yan, isang babae at isang lalaki. Natigilan ang asawa ko Ate Vine, at umalis na kami ng pamangkin ko. Ilang araw lang ay umuwi ang asawa ko, may mga dalang prutas para sa akin. Gusto daw niya akong makausap, nag-usap kami Ate Vine. Sinagot kong lahat ang katanungan niya, at sabi niya sa akin. Uuwi daw siya dito sa bahay, iiwan niya ang kinakasama niya. Dahil magkakaanak na kami, pero hindi ako pumayag Ate Vine, kasi bakit siya babalik, para sa bata, dahil gusto niya lang ang anak ko, paano naman ako, puro na lang bata ang mahalaga sa kanya, di ba dapat, unahin niya muna akong mahalin, dahil ako yung magbubuntis ng anak na inaasam niya, sana ako muna ang lahat, pero hindi anak lang ang mahalaga sa kanya, umiiyak siya Ate Vine, pero sinabi ko na, huwag niya akong bigyan ng sama ng loob dahil manganganak pa ako, kaya umalis siya ng tahimik. Fast forward, nakapanganak naman ako ng maayos Ate Vine, nag-leave sa work ang asawa ko nang malaman niya na nanganak ako, umuwi siya sa bahay, at inalagaan ako at ang anak namin, kaya madali akong nakabawi ng lakas, pagsapit ng 3 buwan, pinaalis ko na siya, at ako ay nagbalik trabaho na, kumuha ako ng yaya para sa anak namin, itong asawa ko araw-araw nasa bahay, at umupo siya ng bahay katapat lang din ng bahay namin. Sobrang sabik niya talaga sa anak, naging iba siya, bumalik yung dating lalaki na minahal ko. Pero Ate Vine, natatakot kasi ako na baka iwan niya ulit ako, lalo ngayon na may anak na kami, mas masakit sa akin kung iiwan niya kami ng anak ko. Naguguluhan ako, gusto ko naman ng buong pamilya. Pero sa pinagdaanan ko sa kanya, mahirap talagang kalimutan, pero bumabawi talaga siya Ate Vine, at ngayon 6 na buwan na ang twins namin. Any advice naman po sa inyo?